Kaugnay pa rin po doon sa pagsasampaho ng kaso ng Bureau of Internal Revenue laban sa ilang mga kawani, mga datihong opisyal, nagsilbing opisyal ng Department of Public Works and Highways na isinasangkot doon po sa umano'y kickback scheme sa mga flood control project ng ating pong gobyerno. Balik ko tayo sa linya ni Bombo Jello Aganaan mula po dyan sa may Department of Justice. Kamusta dyan, Bombo Jello? Bombo Genesis, pinakakaan ng reklamong investigasyon ngayong araw Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice ang dating mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na sina District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza dahil sa hindi tugma ang mga ari-arian nito sa kanilang kinikita kumpara sa aktual na trabaho. Ayon kay Attorney Romeo Lumagi Jr., Commissioner ng Bureau of Internal Revenue, batay sa investigasyon na ginawa ng ahensya, lumalabas na hindi tugma ang mga ari-arian ng mga nasabing dating opisyal sa kanilang kinikita sa kanilang trabaho. Lumalabas na may kabuuang 1.6 billion na tax deficiencies ang hindi nabayaran ng mga sangkot na dating DPWH officials. Pinumpirma rin ng BIR ang di umano'y pagwawaldas ng mga ito ng pera sa kasino kung saan napag-alaman na nagpapalit ito ng casino chips na hindi rin tugma o mas sobra pa sa kanilang declared source of income. Kaugnayan, pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Romeo Lumagi Jr., Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. Nakita natin na based on dun sa mga lifestyle checks na ginawa natin, yung kanilang mga ginastos, na nakuha rin natin yan sa mga pagdinig na ginawa sa Senado at yung mga kanilang mga ari-arian, nakita natin na hindi tugma ito sa kanilang kinikita or yung mga reported na mga revenues nila at mga binayaran buwis. Kaya naman nagsampa tayo ng kaso. Ang total tax liabilities na nakita natin dito sa tatlong ito ay umaabot na mahigit 1.6. Ito sa mga pagdinig, nakita naman natin na malaki ang ginagastos nila sa casino. So itong mga daan-daang milyon na ginagastos nila sa casino, syempre saan naman din galing. So verify din natin at nakita natin na totoo nga na meron talaga silang mga ginastos dito sa casino na ilang daang milyon. Kaya naman sinama rin natin yan sa ating naging assessment. Sinabi naman ni Attorney Lumagi na dating opisyal para mabayaran ang nasabing tax. Sa katanungan kung ano ang maaaring gawin ng BIR kung sakaling hindi makapagbayad ng cash ang mga ito, maaari nila umanong habulin ang mga ari-arian ng mga ito, katulad na lamang ng mga luxury cars. Binigyang linaw din ng BIR chief na hindi pa tapos ang ginagawang investigasyon ng kanilang tanggapan at hindi lang ang mga dating opisyal ng DPWH ang kanilang sasampahan ng reklamo. Lahat ng mga personalidad na posibleng sangkot sa manumalyang flood control projects ay kasama sa kanilang iimbestigahan. Binigyang din ito na limitado lamang ang investigasyon ng BIR sa tax ng mga sangkot sa issue ng flood control project. Samantala, matatandaan na una nang nagsampa ng reklamo ng tax evasion ang BIR sa DOJ noong Oktubre 8 para sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya at mga nagtatrabaho sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation na pagmamay-ari din ng mga Diskaya. Sa reklamong isinampa ay umabot sa hindi bababang 7 billion ang tax na hindi binayaran ng mga Diskaya. Live mula dito sa Department of Justice para sa Bombo Network News, ako si Bombo Angelo Aganaan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.